Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Tayo po ngayon nasa unang Sabado ng panibagong buwan, bukas unang linggo, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At sa pagbabalik natin sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan, magandang balikan yung narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job. Kasi kung bumabalik tayo sa pangkaraniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan, sinasabi naman sa unang pagbasa ang kung ano ang pangkaraniwang nararanasan ng tao sa kanyang buhay. At walang exempted dito sa narinig natin sa unang pagbasa. Sinasabi dito, nagsalita si Job at sinabi niya, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, punong-puno ng tiisin at lungkot na dinaranas. Totoo ba ito sa'yo? Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap. May mga pagkakataon nagiging masaya tayo, nagiging fulfilling ang pakiramdam, pero may mga pagkakataon yung kasiyahan na yon agad napapalitan ng kalungkutan. Kaya minsan, di ba, sinasabi ng iba, nakakatakot maging masaya. Kasi ang kapalit ng kasiyahan, kalungkutan. At karanasan ito ni Job. Si Job nagsikap maging tapat sa Diyos. Halos sinunod niya ang kautusan ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagiging tapat at pagsunod sa kalooban ng Diyos, siya'y dumanas ng matinding hirap, ng matinding sakit, ng matinding kalungkutan. Bakit ganon ang Diyos? Hindi ba niya pwede tayong hayaan na maging masaya? Kailangan ba merong karanasan ng hirap, ng sakripisyo, ng pag-uusig, ng pagtuligsa? Kailangan ba talaga may krus? Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, magandang balikan ang naging buhay ni San Pablo. Alam nating lahat na bago siya naging Pablo, siya muna si Saul, tagapag-usig, pumapatay ng mga Kristiyano. Pero sa biyaya ng Diyos, naranasan ni Saul yung tinatawag na 360-degree turn. Yung talagang total surrender, total conversion. Talagang sa karanasan ni Saulo, sa biyaya ng Diyos, siya'y binago mula sa dating umuusig at pumapatay ng mga Kristiyano. Siya'y naging tagapagtanggol ng mga Kristiyano, tagapagpahayag ng mabuting balita. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Nung siya'y nagkaroon ng pagbabago at nagsikap na makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon, dumanas din siya ng matinding sakit, ng matinding hirap. Mababasa natin sa isa sa kanyang mga sulat, sinasabi niya, Panginoon, hanggang kailan ko ba titiisin itong tinik na nasa aking katawan? Binigyan niya ng pangalan yung sakripisyo, yung hirap na kanyang dinaranas. Ang kahalintulad nito ay para bang isang tinik
na hindi ako maging masaya, hindi ako maging kontento at mapayapa sapagkat sa aking pagkatao para bang merong tinik na paulit-ulit na nagpapabagsak sa akin sa kasalanan. Hanggang kailan ba, Panginoon, mananatili sa akin itong para bang tinik na ito na nagpapabagsak sa akin? Pwede bang tuloy-tuloy na lang akong makasunod at makapaglingkod sa iyo nang walang ganitong mga tinik, ng ganitong mga dahilan ng pagkakasala? Pwede bang diretso na lang talaga akong makasunod sa iyo? Bakit kailangang mayroong sakripisyo, mayroong tinik, mayroong krus? At ang sagot, alam nating lahat, sinabi ng ating Panginoon, sino mang nagnanais na sumunod at maglingkod sa akin, ay dapat matutong magpasan ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Sa karanasan ni Job, sa unang pagbasa, bagamat dumanas siya ng napakatinding sakit, hirap at pagsubok, ang lahat ay kanyang niyakap, buong pusong tinanggap, dinaan sa dasal. Bagamat may mga pagkakataon na sa kanyang dasal, para bang siya'y nagagalit sa Diyos, pero yung galit na yon nasa konteksto ng panalangin. Ibig sabihin, dahil nasa konteksto ng panalangin, nagiging totoo lang si Job sa kanyang dasal sa Diyos. Pakiramdam niya siya'y nagtatampo, siya'y nagagalit, at iyon yung kanyang sinasabi sa Diyos. Nagiging totoo siya sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Kaya sa katapusan, ibinigay ng Diyos sa kanya ang biyaya. Sa karanasan ni San Pablo, meron mang siyang parabang tinik sa kanyang pagkatao na sa kanyang palagay nagpapabagsak sa kanya sa kanyang pagsisikap na makasunod sa Diyos. Sa katapusan, ipinagkaloob din sa kanya ang biyaya na tunay na mabago at makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya ano ang punto ng ating mga pagbasa? Sigurado kasama ang krus. Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, punong-puno ng tiisin at lungkot na dinaranas. Para sa isang taong nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos, kasama lagi ang krus. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magtatagumpay. Napagtagumpayan ni Job ang kanyang krus. Napagtagumpayan ni Pablo ang kanyang krus. Tayo, mapagtatagumpayan din kaya natin ang ating krus. Pero ang tanong, identified mo ba sa buhay mo kung ano yung krus na pinapasan mo sa buhay? Kay Job, alam niya kung ano ang kanyang krus. Kay Pablo, alam niya kung ano ang kanyang krus na nagpapabagsak sa kanya. Ikaw,
Ano ba yung itinuturing mong krus sa buhay? O baka mas akma na sabihin, sino ba ang iyong krus sa buhay mo ngayon? Amen.